Ano yung tatlong elemento ng tunay na pagsisisi? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na gusto po nang batiin ng happy birthday si Nanay Lilia de la Cruz. Yan, nakiki-celebrate po kami sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa repentance, pagsisisi. Ano ba ibig sabihin ng magsisi? Alam niyo po yung repentance, yung pagsisisi, kung meron mang pinakamasarap na uri ng pagsamba sa Panginoon, I think this is probably the best kind of worship. Parang, sweet aroma. Yung parang, yung dati kasi nag-aalay ng hayop, no? Tapos ang bango-bango nung inaalay. Siguro sa panahon natin ngayon, pag ang isang tao nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan, yun ay mabangong samyo sa harapan ng Diyos. So ano po ba yung repentance? At ano po yung tatlong elemento ng repentance? Na pag nabawasan yon, hindi yung tunay na repentance, no? So pag-aaralan po natin yan sa devotion natin na ito. Now, repentance is more than mere regret or fear of consequences. It is a heartfelt sorrow for sin, a turning away from it, and a sincere commitment to walk in obedience to Christ. Repentance is not a human work that earns grace, but a gift from God granted alongside saving faith. It flows from a regenerated heart, humbled by God's holiness, and drawn to Christ's mercy. So ito po yung repentance. Ang repentance po, hindi po yan parang nakaramdam ka ng parang feeling mo ang sama-sama mo, nagigilty ka, no? Repentance na, hindi po ganun yon. Meron pong tatlong elemento yan. At yan po yung ating matutunghayan dito sa devotion natin na ito. Pero bago po yan, gusto ko po nang basahin yung ating verse. Pakinggan po nating mabuti. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Sabi po rito, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Sapagkat ang kalungkutang na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. 3 elements of repentance. Number 1 po, change of heart. Pagbabago ng puso. Sa pagsisisi po, kapag kinulang ng isa sa elementong ito, hindi yung tunay na pagsisisi. At yung isa sa pinaka-importanteng pamantayan kung ang tao ba talaga nagsisisi, ay merong pagbabago ng puso. Again, ang isang taong nagnanakaw, no? Tapos yung aktong nagnanakaw siya, may kinukuha siyang gamit or alahas or something. Tas bigla siyang nagbago ng isip. Tapos umuwi, no? Hindi na tumuloy sa pagnanakaw. Kasi natakot siyang baka mahuli. Yung tao na yon hindi totoong nagsisi. Nagbago lang siya ng isip, pero wala talaga sa puso niya yung pagsisisi kasi naisip niya baka mahuhuli siya, no? Parang yung mga mister nyo dyan. Biro lang. Pero maraming tao takot lang mahuli, no? Pero sa puso nila gusto nilang gumawa ng masama. Now, yung change of heart po, ito po yung tinatawag nating godly sorrow. Godly sorrow. True brokenness. Ito po yung totoong pagkakaramdam ng kalungkutan dahil nakagawa tayo ng kasalanan, nakagawa tayo ng mali. Kaya sabi po rito, godly sorrow brings repentance. Sapagkat ang kalungkutang na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. So, alam niyo yung puso po natin pag nakaramdam ng sorrow. Yung, parang ang example po niyan, si Judas. Si Judas po, meron siyang matinding sorrow na nararamdaman. Yung matinding kalungkutan dahil sa ginawa niya sa Panginoong Jesucristo. No? Yun yung naramdaman ni Judas. Kaso nga lang, kay Judas, maraming elemento na kulang. Kaya hindi pa rin matatawag na pagsisisi. Now, yung kay Judas, malamang ang naranasan niya doon ay worldly sorrow. Kaya dito sa verse natin na ito, merong dalawang klase ng sorrow o dalawang klase ng kalungkutan.
Godly sorrow, ito yung nakaramdam ka ng kalungkutan kasi alam mo na mali yung ginawa mo, laban yun sa kalooban ng Diyos, alam mo na hindi gusto ng Diyos yung ginawa mo. That's godly sorrow. Yung worldly sorrow naman, ito yung naramdaman ni Judas. No? May sorrow, pero walang halong panunumbalik kay Kristo o yung manunumbalik sa Diyos. Hindi siya bumalik sa Diyos eh. Yun na yung nakamatayan niya. Worldly sorrow. Makasanlibutang kalungkutan. Ito yung nagigilty ka lang. No? Nagigilty ka lang sa naranasan mo pero wala ka talagang balak magbago at magpasakop ng buhay sa Panginoon. Yun yung worldly sorrow. Ito yung nagigilty ka sa ginagawa mo pero pinagpapatuloy mo pa rin. No? Meron kang, alam mo na mali. Marami sa atin yan, no? Alam mo na mali. Let's say, bisyo yan. Paninigarilyo, pag-iinom, pagdodroga, pang bababae, panlalaki, o kung ano man mga bisyo na ginagawa natin, o pangkaraniwang ginagawa natin. Alam mo na mali, pero patuloy mo pang ginagawa. No? Nakakaramdam ka ng guiltiness or guilt feelings, no? Pero tuloy-tuloy ka pa rin. So, yan po ay worldly sorrow. Ang dulo po niyan ay kamatayan. Pero pag meron kang godly sorrow, alam mo na mali yung ginagawa mo at nagsisi ka talaga, nagkaroon ka ng change of heart, patungo po yan sa kaligtasan. Kaya sabi rito, godly sorrow brings repentance that leads to salvation. So yan po yung una mga kapatid, change of heart, godly sorrow, true brokenness. Pangalawa po, change of mind. Sa Greek po ng repentance, ang Bible po kasi ay nasulat sa Hebrew tsaka sa Greek, Old Testament and New Testament. Sa Greek po niyan ay metanoia. Ibig sabihin, pagbabago ng isip, change of mind. So, hindi lang basta may change of heart, meron ding change of mind. Ibig sabihin, naunawaan mo na yung ginagawa mo laban sa kalooban ng Diyos at ayaw mo nang ipagpatuloy pa yung ginagawa mong masama or ginagawa nating masama. So, merong pagbabago ng isip. Nagbago yung puso natin at the same time nagbago yung isip natin. At gumawa na tayo ng desisyon. Ito yung repentance Gumagawa ka ng desisyon na, Lord, susunod na ako sa inyo. Lord, ayoko na magpatuloy pa sa paggawa ng mali at magpatuloy pa sa paglalakad palayo sa iyo. This time, Lord, naunawaan ko yung gospel, naunawaan ko si Jesus, naunawaan ko na that Jesus is the only way to God. Now, gusto kong lumakad sa katotohanan na yon. Gusto kong manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung metanoia, merong pagbabago ng isip. Naunawaan mo sino si Jesus. Naunawaan mo yung gospel. Naunawaan mo na may kapatawaran sa iyong kasalanan. And now you want to repent. Magkaroon ka ng metanoia, pagbabago ng isip. Meron ka ng kaliwanagan. At naunawaan mo na makasalanan tayo at kailangan natin manumbalik sa Diyos. Yung pangatlong elemento niyan ay change of direction. Change of direction. Yung kasalanan kasi, yan yung patungo yan sa kapahamakan. Diyan talaga tayo lumalakad, no? Patungo sa kapahamakan. Yung repentance, U-turn yun. U-turn. Ibig sabihin, pabalik sa Diyos. Na-realize mo na mali yung ginagawa mo, nagkaroon ka ng godly sorrow, nagkaroon ka ng change of mind, this time bumalik ka na sa Diyos. Change of direction. Yan po yung naranasan ng maraming mga characters sa Bible. Kagaya ni Peter. At marami pang iba. Sa Hebrew po niyan ay shub. Ibig sabihin, return. Turning to God. Now, hindi po pwede na isang elemento rito wala. Hindi pwedeng nagkaroon ka ng change of heart, change of mind, pero hindi ka naman bumalik sa Diyos. No? Hindi pwede yung meron ka lang sorrow, kalungkutan, nagigilty ka, pero ayaw mo bumalik sa Diyos. Ang totoong repentance, meron talagang pagbalik sa Diyos. Panunumbalik sa Diyos. So, merong change of mind, change of heart, and change of direction. Kaya mga kapatid, hindi po sapat na nagilty lang tayo. Hindi po sapat na we just feel sorry. Ang totoong repentance, para makumpleto siya, kailangan manumbalik sa Diyos. Kaya nga po ang sinasabi ng Diyos palagi, return to me. Bumalik kayo sa akin. Yun po yung repentance. Sabi po dito sa Acts chapter 3 verse 19, repent then and turn to God. So yun yung repentance. Nagsisi ka, merong change of heart, merong change of mind, heart and mind, and then merong returning to God. Repent then and turn to God
so that your sins may be wiped out, that the times of refreshing may come from the Lord. Now, paano po natin ito isasabuhay, mga kapatid? Number 1 po, ito yung question natin, how to prove repentance. Paano mo mapapatunayan na ikaw nga ay meron ng tunay na pagsisisi? Of course, merong 3 elements, no? Change of heart, change of mind, and change of direction. Now, ito po yung kaparaanan para talaga mapakita natin na nagsisi na tayo. Number 1, seek to live a godly lifestyle. Sabi po sa Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ibig sabihin, kung nagsisi ka talaga, nanumbali ka talaga sa Panginoon, na kumpleto mo talaga tong elements ng repentance, change of heart, change of mind, and change of direction. Ang kasunod po niyan ay pagpamumunga. Ibig sabihin, mamumunga ka ng mabubuting gawa. Mamumunga ka ng ugali ni Kristo. Kasi ugali natin, mapapalitan niya ng ugali ni Kristo. Pananalita ni Kristo. Asal ni Kristo. Yan po yung marka ng tunay na repentance. Namumunga. Produce fruit in keeping with repentance. Totoo ba na nagsisi ka na? Nasaan yung ebidensya? Nasaan yung bunga? Totoo ba na naitanim na sa'yo? Parang nagtanim ako ng langka dyan. Maraming tao hindi alam kung ano yung tsura ng langka. Pero ang ebidensya, ang pinakamatinding ebidensya ng langka yan, pag namunga ng langka. Tanong mga kapatid, yung Espiritu ba ng Diyos ay nasa sayo na? Si Kristo ba ay nasa sayo na? Nataniman ka ba talaga ng Ebanghelyo? Kung nataniman ka ng Ebanghelyo, mamumunga yan ng pagbabago ng buhay. So that's number 1, seek to live a godly lifestyle. And pangalawa, serve others with humility and love. Ang isang tanda po na ikaw ay tunay na nagsisi, ay marunong ka na maglingkod sa iyong kapwa ng may pagpapakumbaba at merong pag-ibig. Dati kasi mapagmataas tayo, gusto natin tayong pinagsisilbihan. Pero the moment na makilala mo ang Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay isang asawang lalaki, matututunan mong maglingkod sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga churchmate. Kung ikaw ay asawang babae, ganun rin, no? Kung ikaw ay isang anak, matututo kang maglingkod sa iyong mga magulang, matututo kang magpapakumbaba, matututo kang mag-sorry kapag ikaw ay nagkamali. Mababago talaga yung ating asal, magiging mapagpakumbaba tayo at may ibigin. So that's number 2. Serve others with humility and love. Ako po, kitang-kita ko talaga yung mga taong nagsisi. Sila yung mga natututong maglingkod sa kapwa, sa Diyos at sa kapwa. Pangatlo po, shun whatever breaks God's heart. Pag sinabi po nating shun, sabihin, itakwil na, talikuran na, yung mga bagay na nakapagpalungkot sa puso ng Diyos. Tanda natin, we are in a relationship with God. Para pong pakipagrelasyon lang yan sa kung may girlfriend ka, boyfriend ka, asawa ka, or magulang mo. Halimbawa, ikaw ay estudyante or anak ka, no? Pag umuwi ka sa iyong bahay, tapos lasing na lasing ka, di ba, you're breaking the heart of your mother. Nalulungkot yung nanay mo. Pag yung anak, nagiging salbahe at umuwi ng hating gabi, tapos minsan sa sobrang tigas ng ulo mo, wala na magawa yung magulang mo. You're breaking the heart of your mother, of your father. Pero, tandaan natin, kapag nagbago tayo ng buhay, tinalikuran na natin yung mga bagay na ginagawa natin na nakakapagpalungkot sa magulang natin. Di ba, sumasaya sila? Natutuwa sila kapag nagbabago tayo ng buhay? Ganun rin po yung Diyos sa atin. Kapag tayo namumuhay sa kasalanan, mas pinipili natin yung kasalanan. Pag pinipili natin yung masamang ugali, yung palasigaw, magagalitin, we're breaking the heart of God. Hindi natutuwa si Lord sa ganung asal o sa ating mga bisyo na patuloy na isinasabuhay. So, shun whatever breaks God's heart. Tanong, ano ba yung ginagawa natin usually na nakapagpalungkot sa Diyos? Takwil na natin yun. Talikuran na natin. Para po sa ating discussion, have you truly repented? Nagsisi ka na ba? Do you have an evidence of repentance? May pruweba ka ba na ikaw talaga nagsisi? Samahan niyo po ako sa panalangin. Merciful Father, thank you for your love that leads me to repentance.
I confess my sins and grieve over the ways I've fallen short of your glory. Cleanse my heart and renew a steadfast spirit within me. Help me not only to mourn over my sins, but also to hate them and turn away from them completely. Let my life bear the fruit of true repentance, obedience, and humility, and joy in you. Keep me walking closely with Christ and make me quick to repent daily. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.